Maayong buntag sa tanan, maayong buntag mga member diha sa Dawis. I hope nga nagkatipok mo karon aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa ato ang pagsugod sa ato ang panimbahon ngayang yung munako nga iduko ninyo yung ulo, gipiyong ninyo yung mata, magampo ta. Amahan na malangit nun, salamat Lord sa imo ang kaayo, salamat Amahan nga pinagi ni recorded video nga ang among mga igsuon sa pagtuod dinhi sa Dawis nga makasimba sila Amahan sa panimalay ni Sister Filma. Nga akong pagampo Lord nga kining pagwali sa imong pulong, nga mahimo kining panalangin ug mahimong kadasigon Ginoo sa mga kaanakan tungod man Amahan nga wala sila internet o lisod sa ila man ang signal. Ang akong pagampo Lord nga mahimo kining panalangin sa imong mga kaanakan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. As gamay lang announcement mga igsoon nako diha sa Dawis, next Sunday service na gid ang ato ang i-record. Ang karong panimbahon madelay lang mo dinha gumikan kay wala may internet, pero ang importante igsoon nga makasimba ta kay mamanay usa ka responsibilidad sa Kristohanon nining nining kahimtang nato karon sa kalibutan nining COVID-19 na nata sa under ta sa enhanced community quarantine. So ang akong pagampo sa inyo nga magsimba the next Sunday. Nagampo ko nga hangyo ko sa inyo nga kung mahimo mag-dress properly ta. Dili man ingon nga kanang pang simba gyud, kung mahimo dili lang guro mag-short kanang simba gyud. Okay, kanang murag kanang nilakaw mo ba kanang panglakaw ninyo. Di na guro kinahanglan pa nga mag-gown or unsa diha, basta ang importante nga makasimba ta. And then humani ani inyo ang pagtanaw ni ato ang video, naghanyo ko sa inyo nga mag-take picture mo, mag-picture mo sa inyo diha kung pila ka mo ang nagtanaw niani nga ato ang video sa ato recording video. Naghanyo ko sa inyo nga mag-picture mo kay nga naman pastor dili tungod kay kinahanglan og attendance, kun dili gusto pug ko aron ma-encourage pod kay aron pod makita mo na ako din nga kaliwala ni atong crisis nakasimba gihapon mo. And then pagkahuman ani ato ang ECQ first Sunday nga makabalik tag simba diri sa ato ang auditorium, maghimo tag special nga Thanksgiving Sunday. So sa first Sunday nga makasimba ta diri, magdala tag simple nga sudan diri ta maniudto, pasalamatan nato ang Ginoo sa pag-uban niya kanato sa nianing sitwasyon. Okay, I hope nga kamo diha nagbalig-on mo sa magyapon sa inyo ang pastor diri dili lalim sa usa ka pastor nga dili niya makita ang mga gipiyal sa iya nga mga karnero, pero unsaan man nga mao man gid nga to ang panghitabo ug mutuman man ta sa government, mao nang ako na lang paghangyo sa inyo nga mo support mo. And then kung maghatag mo o magkuha mo mga offerings sa naa lang, okay, kung sa naa lang makahatag mo offerings, mag-collect mo diha. And then pagkuha na ko sa USB inyo na lang pong ihatag. Okay, kay I know nagtuo ta Kristohanon nga ang paghatag diha ang panalangin sa Ginoo, any kind. Okay, and then mora na sa ato ang mga announcement. So dili ta maglangan, usbo na ko ako mo remind next Sunday dress properly. And then ang record karon nga Sunday mo inyong matan-aw pagka next Sunday. Bahala na late nang inyong makita di as long as nga nakasimba mo, nakapaminaw mo sa pulong sa Ginoo. Now abrihin nyo ang mga Bible sa Ephesians chapter 5 verse 10 down to 20. Ephesians chapter 5 verses 10 down to 20. Okay, ako lay mubasa. Rather Ephesians chapter 6 verses 10 down to 20. Okay, 6 verses 10 down to 20. Ako basa. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil days, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me, the utterance may be given unto that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Sa verse 20, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Puta, Amahan ako langit nun, salamat Lord sa imong kaayo, salamat Amahan sa kaygayunan nga makawali kami Ginoo sa imong pulong, makawali ko Amahan sa mga kanakan Ginoo nga nasa dawis, aron dili na mo Ginoo masalikway Amahan ang pagsimba, kay pinaka-importante kini sa mga Kristohanon nga mutubo kami spiritually sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Now, dirita igsoon ang ato ang title sa ato ang mensahe karon, Winning the War Against COVID-19. Okay, winning the war against COVID-19. Now, ang kalibutan karon dili lang kay ang Pilipinas, pero kalibutan karon na tarog gumikan aniyang virus nga ni nagsinamok sa atoa. Ang ato ang mga kining panginabuhian wala, mga negosyo wala, ato ang trabaho wa tay income, lisod kay ang kahimtang karon igsoon. And then every day nagataas ang numbers sa kanang mga nagpositive sa COVID-19, and then nagataas pod ang number sa nangamatay. And then mapoy mga victim sa virus nga naulian. Pero it's sad to say nga medyo dili pagid siya enough. Manang kita nga mga Kristohanon diri sa ato ang simbahan, manang in the first time pa nga nakadungog na ko, nakabasa ko sa letter ni President Duterte, nagsulti na lang ko sa church nga ato na lang ipagliban ang pag-anhi sa church o maminaw ta sa live stream. Pero ang uban natong mga members wala man tay load or wala tay internet connection, mo nang gihimo nako ni para kita makasimba. And then kining away nato ron lisod kay ni kay di nato makita. Mas maayo pa ang terorista kay makita, pero kini nga panghitabo di mo makita ang virus. Nagkadaghan ang cases sa positive sa coronavirus. But karon igsoon nagisgot ta karon kita nga mga Kristohanon dili man ta pareha sa mga frontliners, sa mga sundalo, sa mga pulis, sa mga nurse ug sa mga doctors nga nasa checkpoint o nasa ospital. Kita sa bigsoon nga mga Kristohanon apil sabta sa war against COVID-19. Ang trabaho nato igsoon is to pray. Mao nang ato ang title sa atong mensahe karon, Winning the War Against COVID-19. Okay, winning the war against COVID-19. Now, kung ang war igsoon, kung ang gera, naginay warrior. Okay? Dili na siya Golden State Warrior. Ang warrior diay gisigutan igsoon kita nga mga Kristohanon. We are frontliners in spiritual aspects, not in physical, kundi in spiritual. Kita nga mga Kristohanon, mao na ang ato ang trabaho. We are frontliners. Unsa may atong trabaho, pastor, is to pray. Okay? Unsa man? To be the mediator of everybody. To tell them about the truth. Manang kita Kristohano, dili ta muundang sa pagsimba. Masin pag-unsang mga paagi sa kalibutan, atong padayonon ang pagsimba. Anyway, church, ang church is not the building. Church is the people. Manang kita man ang people, kamo diha nga nagtipok, pila mo kabuok, you are considered as church.
consider as Tandag Bible Baptist Church, manang kita karon nagwalit as pulong sa Ginoo. Now, the warrior igsoon, kita na to diha sa verse 10 down to 12 sa Ephesians chapter 6 verses 10 down to 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Nalanta nga magmainisugon sa Ginoo sa iyang gahom. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Okay? Kita ang consider nga warrior. Okay, we are in the battle of spiritual things. Kita nga mga Kristiyanon, kung gusto ka nga mahimo kang mananaog niyaning against COVID-19, kinahanglan igsuon nga number 1, the warrior must be strong in the Lord. We are strong in the Lord. Ano kinahanglan strong in the Lord, pastor? Kinahanglan kung saan man pastor nga ma-strong in the Lord. Number 1, mamina tos pulong Ginoo, magbasa ta. And then magampo ta. Mabitaw ng inyong pastor igsoon na ning kamot nga taliwala niya atong kahimtang karon. Makasimba mo, makapaminaw mo sa pulong sa Ginoo. Kay kinahanglan ka nga mag-strong in the Lord. Kay kung dili ta mag-strong igsoon, wala man tayo mahimo. Walay tao karon igsoon nga problemado. And even me as your pastor, nagyapon yung mga na problema gihapon karon sa kahimtang, daghang guntag mga needs. Dili lang kay needs sa simbahan, apil sa needs sa akong pamilya. But I praise and thank the Lord nga ang pulong sa Ginoo always nag-challenge sa ato nga be strong in the Lord. Now there's a verse 10 sa chapter 6 Ephesians verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Manako, Sister Phil mo nang ingon nga dili gid siya katan-out gumikan kay wala internet sininangwada. Muna ko nangita og paagi Christian nga makasimba ta kay ang usa ka Kristohanon dili gid pwede nga magpabilin nga dili ta magsimba. We will do everything nga for the sake nga makasimba ta. Manang kita Christians strong ta. Pastor, usay pastor maluya ko, usay pastor mag-uol ko. Walay tao igsoon nga exempted niya na. Kaya kita, humans naman ta. But, every Sunday, when we read the Bible and then we pray, diya makakuha tag strength. Manang the warrior must be strong in the Lord. Dili in physical. Dili ta pareha sa uban ng mga kusgan, kusog malumbag. Dili na ang bot diri igsoon pasabot atong spiritual life. Kay ang Kristohanon sa akong ikaingon ganina nga we are also frontliners in spiritual aspects, not in physical. Kaya di kinahanglan nga moapil ta dito nga ikaw ang magtanaw sa temperature, ikaw ang mag-spray sa kamot. No. Ang atong buhaton igsoon nga Kristohanon is to pray. Okay? Number 2 igsoon, the warrior must be empowered by the Lord. The warrior must be empowered in the Lord. Nakagapon sa verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Unsa may power sa usa ka warrior? Sa may power niya? Sa may power sa spiritual nga warrior? Ang power nato igsoon ng pagampo. Ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Because every day we are encouraged. Na uban nga ngano, mingon di mangyapon mo perpekto. Mabitaw nagsimba ta, naminaw ta sa pulong sa Ginoo matag Domingo kay dili ta perpekto kay gusto ta mausab. Ang pastor sa bigsoon nagtubo sa pulong sa Ginoo. We are powered by the Lord. Manang kita kay we are warrior in spiritual aspects, kinahanglan igsoon nga strong in the Lord and we are empowered by the Lord. Dili nga muratag pareha sa uban nga nay mga gahom. I'm not telling nga kanang mga gahom dili ang akong gisgutan igsoon. Ang ato ang gahom pag-ampo. Diba? Kay kung magmaluya ta, kita mo ampo kanang inyo diya sa inyo ang balay dako kay mag time nga makaampo mo. Dili man kaingon hotdo ninyong itero adlaw. Maggahin mo pag-ampo sa Ginoo. Mga liupo mo sa panginahanglan. Karon igsoon ng kalibutan na karon walay tao nga wala na piktaran. Dato man middle class or poorest of the poor. Karon igsoon ang gobyerno nagahatag sa atoa og mga kanang mga food packs. Pero kana siya igsoon dili na siya enough. Kung bang mga tao nga wa maanad na dili ganahan. Pero
unsaon man nga mao man ginay panghitabo, ang ato na lang igsoon nga we are empowered by the Lord. Kinahanglan nga magbasta sa iyang pulong, uminaw ta sa wali, uminaw tag pagwali sa pastor, and then ang ato igsoon nga tabangan ta sa Ginoo, nga kapadayon pud ta sa pagmalagad sa Ginoo. Kay kung walang gahom sa Ginoo igsoon, di man kita makapadayon kay daghan gud tag mga pagsulay, daghan tag mga needs. Sa tuwang simbahan karon iso daghan tag needs. But I praise and thank the Lord nga God empowered me to continue. For 4 Sundays na ison, ika-5th Sunday na karon nga wala tay simba. Din this auditorium, ika-5th. Kasi takitaan niyo sa likod, ningaw na kayo na every Sunday. Kami lang sa ako ang pamilya ang nadiri, pamilya ni Papa, pamilya nako. Ang mga bata nga sila pilang og make usay tinga sila nga gamay na ang manimba. Hangad-hangad sila ken anad malagi sila nga taga ag biskwit kada Domingo. Pero nagampo ko sa Ginoo nga Lord, empowered me nga dili ko ma-discourage, dili ko maluya. Makapadayon pagyapon sa pagpangalagad sa inyo. Kamo sabi so, ina na sabi niyo pagampo. I-pray ninyo inyong pastor, i-pray ninyo ang kaugalingon, i-pray ninyo inyong mga bana. Kaya ang mga bana karon igsoon, apektado na sila. Kay gusto sila nga ilahang mga pagkaon sa ilang panimalay nga sakto. O din ang madre di pamilya sa mga inahan, mag-uol sab kung asa dapit. Kung ang bana mag-uol, mas ang asawa gid ang mag-uol. Anang ang atong pagampo igsoon, God will empower us. Okay? And then number 3 igsoon, the warrior must be ready. The warrior must be ready. Always ready. Always ready. Nagpasalamat ko sa atong church igsoon nga we are ready always. Naghimo ta sa atong live stream, wala pa ning enhanced community quarantine, naghimo na ta sa atong live stream. And I praise and thank the Lord nga sa ato ang live stream na 100 views kapin, na mag-like, na mag-comment. Plus as nga we are ready in any kind of situation nga makaservice ta igsoon. Kanisa pasalamat sa salamatan sa nako nga naapod ni nga maka-video ta. Salamat sa technology. Ang Christian igsoon is always ready. Always kita ready. Sa pag-ampo, tanan igsoon. Pala na sa verses 11 down to 12. Nagsulti ang puno sa inyo, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Mga wiles sa devil, mga litag, kini igsoon, litag ni sa kalaban nato nga yawa, nga gigamit ng COVID-19. Nga, mundang ta sa pagsimba. Pero pasalamatan nato nga ang Ginoo kay always ta ready, nagpray ta, gitagaan tag wisdom niya nga para kamo diha sa dawis makasimba o makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay? Na, for we wrestle not against flesh. Sa akong gikaingon ganina igsoon, we are not frontliners in physical aspects, but we are frontliners in spiritual. Wala? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Dili flesh, dili blood, pero against principalities. Dili lang kay kita nga church ron ang apektado igsoon, daghan kayo. Daghan, dili lang kay kita, dili lang Baptist nga denomination. Amen, Catholic, tanan igsoon. Pero kita dili ta muundang sa pagsimba. Okay, we must be always ready sa panghitabo. For example, igsoon, mahumaning crisis sa COVID-19, na naman po moabot. Dili lang kay ni siya. Katong nangagi, karong 2020, daghan nag mga kalamidad ang niabot. Bushfire sa Australia, diri sa tuwa, buto sa Bulkang Taal. Daghan kayo igsoon nga mga trahedya. Napaganito isa ka adlaw nga daghay bulkan nga nambuto. Daghan, it is the signs igsoon nga ang Ginoo mobalik na. And then the worst is yet to come. Mas napay mga dili, mas grabe pang mahitabo ani. Pero kita nga Christians, we must be always ready. And Christian, mabito na akong always gina-remind sa inyo, labi na sa mga young people, nga assure your salvation. Assure your salvation. Kaya kita igsoon, always ta ready kung unsay mahitabo sa mga kalamidad. And then, kung kuhaan sa batong kinabuhi sa Ginoo, we are always ready. We know the Savior, nga si Jesus Christ ang laing nga Savior. Dili kita nga Baptist o makaluwas. There's only one Savior, and that Savior is Jesus Christ. I'm not telling that all Baptists is saved.
are saved, rather kay paibay nga nagpatutuo lang. Pero kita igsoon nga we are nasayad ta sa kamatuoran ug nasayad nato kung kinsa ang manluwas, we are always ready. Okay? Walang number one igsoon, the warrior. And under sa warrior igsoon, the warrior must be strong in the Lord. The warrior must be empowered by the Lord. And then the warrior must be ready. And then sunod igsoon, the warfare. Okay, that's point number 2, the warfare. Ang warfare nato igsoon, the characteristics of the enemy is not physical but rather spiritual. Ato ang away igsoon, dili physical, spiritual nga Kristohanon. Kay kita tanan dili man ta pulis, gawas guro sa ato ang mga members nga nasa frontliners karon para sila Sister Ivy nga Gallardo o ka Ma'am Lourdes Howe sa fire department. Kana guro sila frontliners in physical, frontliners sa in spiritual. Ba? Kapoy kayo igsoon ako. Every week ko nagaadto og kining mugawas diri sa tandag mo adto og tago. Kay si Sister Mani for 3 weeks na naghatag man siya og isa ka 3 nga itlog. And then si Sister Ivy, she always give her tithes. Okay? And then yung makita dili lang kay spiritual. Ko igsoon sa members di sa Dawis, always ko nagpray ninyo. O sa dili na gani ko kabisita sa inyo tungod sa kaning enhanced community quarantine kay stricto kayo ang tandag karon. Gusto ko mabisita din na. Pero for the safety sab kay di na tumasayra ng panahon na pugod sila pilang og mikmik. Mao nang ang ato igsoon, ang akong trabaho na lang diri always sa pag-ampo sa inyo nga kung mahimo Lord i-provide ang ilang need. Kinagkon pug panginahanglan sila Sister Filma o ba sa iyang bana Ninang Guada, always ko nagpray sa inyo diri church nga i-provide sa inyo ang need. Kikinahanglan ta igsoon karon nga in time of this crisis wala tay pangitaan, wala tay madaganan tungod kay ang mga tao na kinahanglan gid gihapon sila. Mao nang nga akong pag-ampo igsoon nga kining warfare nato karon, remember the characteristics of the enemy is not physical but rather spiritual. Ang yaw karon igsoon nalipay gid siya nga kung simba na wala simba. Pero kita igsoon ng mga Kristiyano, kita gaan man tag wisdom sa Ginoo. Manang pasalamat gyapon tangan. Despite of all these trials, we can still worship the Lord in any aspects. Okay? By all means ni sa igsoon. Sunod, the characteristic of our enemy is to destroy our fellowship with God. I-destroy ang ato ang fellowship with God. Kita igsoon mga Kristiyano, yes to social distancing, but no to spiritual distancing. Karon gusto sa Ginoo iguba ang ato ang fellowship. Manang ako every kung nakoy panahon mo chat ko ninyo mangumusta ko, kumusta mo din ha. Kumusta mo din ha. Kay gusto ko igsoon nga bahalag kaduha or kaisa ra mo reply, at least nga naka-fellowship ta through sa messenger nga nagsulti mo kung kumusta mo din ha, mo greet ko sa inyong happy birthday. Gusto ko igsoon nga panalanginan mo sa Ginoo. Gusto ko nga dili magguba ang ato ang spiritual. Manang si pastor ninyo nangita og paagi nga makasimba mo. Bahala ni monitor karon. Bahalag dili ba ko gwapo diaron sa basta nga ako lang pa sa inyo nga makasimba ta kay nga to ang gusto man sa yawa igsoon nga i-destroy ato ang fellowship. I-destroy niya. Karon dili ta makakinumustahay, dili ta maka-shake hands. Kay gumikan aning kahimtang karon. Pero ang ato ang warfare igsoon gusto sa yawa nga i-destroy ang ato ang fellowship. Manang kita maningkamot ta igsoon nga dili ma-destroy ang ato ang fellowship. Kundi padayon gihapon ta. Mangumusta mo sa uban niyong mga kaigsuonan, namo may mga social media. Anyway, kung walay load or dili, makapiim mo bisan kinsa. And then, so next on, the characteristics of the enemy is to destroy our worship to God. Mo ni nakita na ko igsoon. Gusto sa yawa nga i-destroy nga to ang worship. Kaysa kasalang kasimbahan igsoon, dili tanang membro nga na internet. Dili tanang membro na ay makaload gumikan karon sa
noon sa una guro kung wala pa ning enhanced community quarantine makaload kinamay pangita, pero karon kana na lang gud ang ato ang i-load nga unahon man gid nato atong mga basic needs labi na ang pagkaon. Diba? Kay mao man ginay kinahanglan nga kita mabuhi makasurvive niining panahon na. So ang characteristics ani sa yawa to destroy our worship to God. But we praise and thank the Lord sa Tandag Bible Baptist Church nga for 5th Sunday nag-live ta, and then karon lang gid ko igsoon gitagaan sa Ginoo gusto gid ko nga makasimba ang tanang members. Si Sister man isa ba kusang tagaan ani nga record nga video kay wala pud siya internet dito i-bluetooth baka siyang cellphone or share ito unsay paagi kay kinahanglan kita nga mga Kristiyano musimba gid ta, dili ta mosugot nga gub-on sa yawa ang ato ang pagsimba. Dili ta motugot niya na. Anyway, naraman mo dia sa inyong balay tingali dili man pud mo kayo guro busy gawas ng guro og grabe ninyong nilutuay gid sa mga pagkaon din ha. So ang characteristics sa number 3 sa warfare ni nga gusto siya i-destroy ang ato ang worship. Daghang kasimbahanan karon igsoon dili lang kay sa Philippines, even in America bisan asa igsoon wala pagsimba, wala nakasimba sa ilang auditorium. Di maskin sa mga dili lang kay Baptist, even the Catholic kato ganing nangaging Domingo ilaha tanang pagsugat sa pagkabanha pero wala. You know why? Kay gusto sa yawa igsoon nga gub-on ang pagsimba labi na sa mga Kristiyano, labi na sa mga Christians nga who truly believe that Jesus Christ is the Savior. Dili sila gusto igsoon. Pamito nang sa atong Facebook page, kung wala mo naka-like pa sa atong Facebook page, every day, every morning, kung vacant lang si pastor ninyo nagawali sa pulong sa Ginoo. Kay dili ta gusto igsoon nga mahimo tang ang atong trabaho maundang sa pagwali. Ano igsoon? Motto number 1, the warriors. Dira na sa warriors na itulo ka points. And then the warfare. So igsoon, the weapon. Of course, sa warrior, sa pakigira, naginay warriors. Unsay kalaban. Napugwid tayo mga hinagiban or weapons. Okay? Mga weapon na to. So, ban, mga gira, may mga 45, may mga armalite, any kind of kanang guns nga ilang gamiton. Pero kita, sa akong ikaw pagsabot, dili ni in physical. Now, ang atong weapon igsoon, makita nato diha sa verses 13 down to 20. Verses 13 down to 20. So isulti sa pulong sa Ginoo, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Karon igsoon, consider man nga evil day. Consider nga evil day. Nay armor sa pakigira igsoon, nay armor. Ang whole armor igsoon, makita nato din niya. Sa verse 14, stand therefore having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Sa mana siya makita nato pastor. Belt of kanang atong breastplate of righteousness, padayon gyapon natong pagka-righteous karon. Trending karon sa Facebook igsoon may tungod sa pagreklamo sa government kanang wala sila tabang, wala ayuda, nanapaning karong 5,000, karong kuan. Naiban nga dili kadawat. Kami gani church dili gani ni qualified, pero supposed to be inyong tanawon kung unsay kahimtang. Pero wala ko gikuan. Atong hunaw na magpabilin gihapon tang righteous. Nadili nato sulongon si kapitan ug ato siyang kulatahon o kasab-an kay wa tatagai. In verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. And then, above all, taking the shield of the faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Sword of the Spirit, which is the word of God. Mao nang si Pastor Honeyboy naghangyo sa inyo nga kumahimo musimba mo maski diha sa panimalay ni Sister Filma, magtanaw mo sa iyang TV nga makapaminaw mo sa pulong sa Ginoo. Kay mao man ato ang sword, the word of God. Mao ni siya ang sword
And then sa verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ampo, mag-inampo ay ta. Ampo ninyo yung mga kaigsuunan sa Tago, kaigsuunan sa Victoria, o kaigsuunan diri sa Rosario. Labaw na nan, ang inyong pastor, inyong pamilya, proteksyonan ni ana yung virus karon. Mao man ato ang weapon igsoon. Sa verse 19, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Sa verse 20, for which I am ambassador in bonds, that therein I may speak boldly and ought to speak. Manang kita giso ng ato ang weapon is prayer and then the word of God in spiritual aspects. Okay? Dili kinahanglan nga mao gini atong himuong mass ng Bible, no? Ang telling nako igso ni spiritual aspects. Okay? Kay kita Kristohanon, we are not particular only in physical. We are also particular in spiritual. Most or above all, we are particular in spiritual. So I hope Christians nga diya sa inyong balay always mo nga nagaampo sa Ginoo o nahimong panalangin po ning mensahe nga gihatag sa inyong pastor. Beloved, magampo ta. Amahan ako langit nun, salamat Lord sa imong kaayo, salamat Amahan sa kahigayunan nga nakasimba imong mga kanakan diri sa Dawis. Magampo Lord, kini nga mensahe nga nahimong challenge sa ilaha, maplikar nila sa ilahang kinabuhi. Lord, ito ko Amahan nga ikaw ang Diyos nga balaan, kay maprotektar Amahan sa pamilyang Lapis, sa pamilyang Villanueva Amahan. Tagbo Ginoo ilang mga panginahanglan labi na sa pagkaon Amahan. O ang ilang emotional Ginoo nga dili sila matarog, di sila magproblema, nagtagaan pud di mo sila kanindot sa ilang pagkatulog Amahan. Then nagampo kami Lord nga kining virus Amahan nga ni papukaw sa entero kalibutan, nga mahimo Lord mawala na kini. Kung makita baka Ginoo vaccine or tambal nga medisina ni, kung mahimo Lord nga dili na maabot kini sa June Amahan, nga mabalik na sa normal ang tanan. So Lord, ako lay tugyan sa imong tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. I hope igsoon nga nahimong panalangin sa inyo ang mensahe karong kabuntagon. And then ako pong ipahibalo sa inyo Kristohanon, ayaw mo kalimot to take pictures and then send it in my messenger. Okay? It will serve as an encouragement to your pastor. God bless you. Hey, see me once again next Sunday. God bless you.